Naiwan mag-isa si Po sa snake-filled pool. Ang mga ahas ay nagsimulang umatake kay Po nang sabay-sabay na nakahiga doon kasama ang mga ahas. Nagtataka kung inaasahan ni Saint na mabubura siya sa mundo ng mga gutom na ahas kung siya ay itinapon sa hukay. Hinahawakan ni Po ang isa sa mga ahas at ibinuka ng husto ang kanyang bibig at tangkang kakagitan si Po. Isang mahinahong katahimikan ang pumupuno sa pagsikal sa ahas. Isanubo niya ang ahas at kinain ito. Nagre-resulta na ng kanyang nagniningning na lakas. Tumayo siya at tinatanggap ang kanyang bagong pagbabago. Sa gitna ng isang abalang kalye sa Bang, sa loob ng isang hotel sumisigaw si Po sa isang lalaking tinatakot siya. Tinanong ni Po ang lalaki kung hindi niya narinig na planong niyang manatili dito ng 3 araw lang. At nangangakong hindi gagawa ng kahit na anong problema, kaya gusto niyang mapag-isa. Ang babaeng namamahala ay naroon kasama ang 2 pang mga lalaki. Mukhang galit at curious sa ginagawa ni Po, sinigawan ng lalaki si Po. Pagtatanong kung naniniwala si Po na maaari siyang ligtas pagkatapos na harapin ang isang mandirigma mula sa Sapphire House ng Bang. Si Po ay tila nalilito na nagsasabing wala siyang alam tungkol sa anumang bahay ng Sapphire. Gumagamit ng mga espesyal na sinulid si Po, dahilan sa pagbubuklod sa kanilang mga lalamunan. Ang mga lalaki ay binibitin ng mga sinulid na ito. Halos mawala ang kanilang kaluluwa sa takot. Ang mga lalaki ay naiwang walang magawa sa lupa, habang nagsisibula ang kanilang mga bibig. Ang babaeng kinauukulan ay naniniwala na madaling natalo ni Po ang mga warriors mula sa Sapphire House. Isang mabilis na galaw lang ng kanyang mga kamay. Pinag-iisipan niya kung may ganitong sanay na tao sa Sichuan. Hindi ito isang ordinaryong lalaki. Ang babae ay humihingi ng paumanhin kay Po. Dahil hindi niya nakilala ang kanyang karunungan kanina, nangako siyang gagawa ng kanyang steak. Komportable habang nagpapahinga siya tapos tinanong niya si Po kung mapapatawad niya ba ang mga lalaki. Tinatanggap ni Po na saglit na pag-isipan ang hiling niya. Namangha ang babae sa paghahambing ng mga mata ni Po. Naaalala niya nung nakaharap niya ang isang malaking ahas sa rainforest. Itinaas ni Po ang 3 daliri at sinabing mananatili siya ng 3 araw. Tinanong niya ang babae para hindi siya istorbohin sa mga oras na iyon. Sinabi ng babae kay Po na naiintindihan niya. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang pangalan, sinagot iyon ni Po. Na siya si Po Wall. 3 araw ang lumipas at umalis si Po sa tinutuluyan niya. Sinabi ng ginang kay Po na naghanda siya ilang pagkain na makakain niya sa kanyang paglalakbay. Sinabi niyang magagamit niya ang pagkain ito para maibsan ang kanyang gutom. Kinuha ni Po ang pagkain at siya ay nagpatuloy na sa paglalakbay. Ang ginang nakipag-usap sa isang batang babae na nagngangalang Seyang. Tinanong niya si Seyang tungkol sa pagkakakilanlan ni Po. Ipinaliwanag ni Seyang na si Po ay isang bisita lamang na dumating sa kanilang hotel. Nagulat ang ginang na siya ay hindi nakilala bilang Grim Reaper. Nang siya ay naroroon, nakikita niya ito bilang isang tanda ng isang bagong bituin ng kamatayan at ulan ng Django. Nagsisimula ng bumagsak ang ulan sa labas at nagkomento si Po na ang panahon ay medyo kaaya-aya. Sa buong 7 taon na ang lumipas. Lahat ng oras na iyon ay hindi nakakalimutan ni Po, ang tungkol sa nakaraan na pagtanto niya na maliban kung siya ay lumaya mula sa ang mga alaalang iyon ay hindi niya magagawang sumulong sa buhay. Pagdating sa King Chang at Mi Sek, si Po ay naniniwala na siya makakalap ng karagdagang impormasyon kung pupunta siya sa Changdo. Samantala 3 tao ang nagmamadaling takasan ang ulan, isa sa kanila ay aksidenteng nakapasok sa isang maliit na kanal ng tubig. At nagpahayag ng pagkadismaya na pinagalitan siya ng ibang kasama. Binanggit na dapat siya ay kumilos ng mas mabilis. Ang 4 tao ay nagmumungkahi na itigil na nila ang pagtatalo na nagpapaalala sa lahat. Sila ay mapalad na nakahanap ng masisilungan mula sa ulan. Ang babae sa kanila ay nagreklamo tungkol sa pagiging besa at tinanong si Dashi Go kung paano niya ayusin ito. Ipinagtanggol ni Go ang sarili na nagtataka kung bakit sinisisi siya nito sa basang damit. Tinatanong kung paano naging kasalanan niyang mabasa ang kanyang damit. Ang babae ay ininsists na ang kanilang kasalukuyang suliranin ay isang resulta ng poor ghost navigation skills ng isa sa mga kasama nila. Ang isa ay nagtatanong kung bakit siya inilagay ng Diyos sa mahirap na sitwasyong ito. Nagtataka siya kung bakit kailangan niyang maglakbay kasama ang 2 ito. Pinagalitan ng batang babae ang monk at tinanong kung sa tingin niya ay mas mahusay siya kaysa sa kanila. Iginiit niya na siya ay walang pinagkaiba sa kanilang pagkadismaya. Nang mapansin ng dalaga ang presensya ng ibang tao na malapit sa monghe, na parang dumating bago sa kanila,
Ang dalaga ay tumingin kay Po at nagkomento kung gaano siya kagwapo. Nagpahayag ng pagkasorpresa sa pagkatagpo ng isang gwapo sa kabundukan. Sumingit si Go sa pagsasabing salamat sa lahat at nakatagpo sila ni Po. Sinabi ng babae na manahimik siya. Pagkatapos ay binati niya si Po at iminumungkahi na pinagtagpo silang lahat ng tadhana sa iisang bubong. Iminungkahi niya na ipakilala niya ang kanyang sarili. Ang babaeng ay pinangalanang Ranju. Ibinahagi ni Po ang kanyang pangalan. Idinagdag ni Go na madalas siyang kumilos ng ganito ka-excited kapag nakakakilala siya ng mga gwapong lalaki. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Dashi Go at ang monk ay nagpakilalang si Heilang. Si Ranju ay nagtatanong kung saan siya patungo. Ang mga tugon ni Po ay inihayag na sa Changdo. Sinabi ni Ranju na sila ay patungo din sa Changdo. Nagtanong ulit si Ranju kay Po kung sa tingin niya ay makabubuti para sa kanila na maglakbay ng magkasama. Ipinaalam niya kay Po na pakikitunguhan nila siya ng mabuti kaya siya dapat sumali sa kanila. Napagtanto ni Po na maaaring tila sila ay isang kakaibang grupo. Ngunit lahat sila ay mga bihasang individual na magagawa magsama-sama kung kinakailangan. Nagtataka siya kung si Ranju ang kanilang pinuno. Bagamat hindi naman talaga siya. Sumasang-ayon si Po at iniisip sa kanyang sarili na dapat mayroong isang makapangyarihang dahilan upang mapanatili silang magkasama na kung saan siya ay interesado tungkol sa kanya. Nagsasabi sa kanila na maaari silang maglakbay ng magkasama. Pumunta sila sa dalampasigan upang sumakay ng barko para sa kanilang journey. Ibinahagi ni Go na sila ay maswerte dahil aalis ang barko sa loob ng isang oras. Para makasakay na sila kaagad si Ranu ay nagpahayag ng hindi pagkagusto sa kargamento ng bigas. Tinawag ni Go si Ranju na maarte. Iniba ng babae ang topic. Nagtatanong kung bakit siya papunta sa Changdo. Sumagot si Po na may kakilala siya na gusto niyang makita. Tinanong ni Ranu si Po kung sino ang taong ito. Sinabi ni Po na mga may utang ito sa kanya. Nagtanong si Go kung may utang sa kanya. Nagsasabi na wala silang utang na babayaran kay Po pagkatapos ay tinanong si Ranu tungkol sa kanyang dahilan na pumunta sa Changdo. Napatanong si Ranju kasali ba siya sa isang negosyo? Nagtataka kung paano niya magagawang magnegosyo walang ni anumang kalakal. Ipinaliwanag kay Ranu na kung minsan maaari kang magbenta ng mga bagay na hindi mo nakikita ang produkto. Nagtanong si Go tungkol sa kanyang clan. Tumugon si Po na hindi siya kabilang sa alinmang clan. Inalam din ni Go kung siya ba ay kabilang sa kung anong grupo. Sumagot na hindi rin si Po. Ngunit pagkatapos ay iniisip niya ang tungkol dito. Ang barko ay nagsimulang maglayag sa karagatan at lahat ng tao ay abala sa pakikipag-usap sa isa't isa. Samantalang si Po ay nakaupo sa isang sulok na nagmamasid. Ang tanong ni Ranu kay Po bakit siya nakatitig. Sagot ni Po na hindi siya nakatitig sa kahit ano. Nagkomento si Ranju na meron siyang sentimental na ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabihan siya ni Po na manahimik sa pagsasalita ng walang kaparerekon. Umalis si Ranu ay nag-react na may pagtataka. Sinasabi na si Po ay nagpapatibok ng kanyang puso na parang isang instrumentong pangmusika. Ang monghe ay nagtanong kay Go kung tama bang iwanan sila ng mag-isa doon. Ipinaliwanag ni Go na kung ang dugong spider ay kaakit-akit wala tayong magagawa. Sinabi na ang lahat ng ginagawa ni Ranju ay sinasadya. Siya ay kumikilos na pa-cute kahit na siya ay may malisyosong ugali na parang gagamba. Si Ranu ay mapaglaro nagsasabi kay Po na siya ay natatakot kunyari. Inilahad ni Go sa monghe na bukod pa dyan, si Po ay parang kaina-hinala. Hindi gaanong nagsasalita kaya kailangan ni Ranu na maglagay ng dagdag na pagpapakipot ng konti. Sumang-ayon ang monghe na nagsasabing tama si Go. Biglang sumabog ang kaguluhan sa barko. Napagtanto nila na isang bangka ang papalapit sa pinuno sa paparating na bangka. Sinabi sa kanyang mga tauhan na kung kukuha sila ng bigas sa barkong ito ay magkakaroon sila ng sapat na makakain. Saglit na naiintindihan ng mga tao sa barko na darating ang mga pirata. Sigaw ng kapitan ng barko para sa lahat, upang maghanda at ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang mga tao ay nataranta at tumawag ng tulong sa takot sa mga pirata. Si Go ay lumapit sa kapitan kung kailangan niya ng tulong. Tinanong ng kapitan kung sino siya. Tumugon si Go sa kanya hindi mahalaga ang pagkakakilanlan. Ang mahalaga kung ano ang magagawa niya. Ang monghe ay mabilis na umalis mula sa likuran at lumipad sa ibabaw ng dagat upang maabot ang papalapit na bangka. Sinasalakay niya ang pinuno ng pirata at ang iba pang mga pirata. Nag-uudyok sa isa't isa upang talunin ang monghe. Lahat sila ay sinubukang salakayin siya gamit ang kanilang mga sandata.
Ngunit ginagamit ng monghe ang kanyang espesyal na patpat upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pabalik sa barko itinuro ni Go sa kapitan na inaasikaso na ng kasama kong monghe ang mga bagay. Ikinagulat ng kapitan. Ang kapitan ay sinisingil ni Go ng bayad na 500 silver yangs, dahil ang monghe ay talagang nagsisikap na protektahan ang kanyang sarili mula sa umaatake. Hinampas niya ang kanyang patpat sa lupa at ito ay nagpapalipad sa lahat ng pirata sa Alapaap. Tinamaan sila ng monghe sa pagpapalipad sa kanila. Lumapit siya sa isang pirata na labis na natakot sa monghe. Iniwan siya at lumakad palayo hawak ang kanyang espesyal na patpat. Pagkatapos ay lumipad ang monghe pabalik sa kanilang barko mula sa kabilang bangka. Sinabi sa monghe na siya ay gumawa ng mahusay na trabaho. Ang kapitan ng barko ay namangha. Habang pinapanood niya ang monghe na bumalik, ang monghe ay humiling na umalis na. Kung maaari niyang hilingin kay Rano na gawin ito sa susunod na pagkakataon. Ang tanong kung ang vice leader na si Rano ay makikinig sa kanya. Idinagdag ni Go na magiging masaya siya kung hindi siya may istorbo. Nagtaka pala si Go kung nasaan si Rano. Itinuro sa kanya ng monghe na si Rano ay abala sa pagbabantay kay Po. Pagtatanong ni Rano kay Po kung mayroon siyang matutuluyan sa Changdo, iminumungkahi niya na maaari siyang sumama sa kanila. Sagot ni Po na mas gusto niyang mag-isa. Si Ranju ay nagkomento na ang kanyang pagiging natural na kakaiba ay napaka-cool. Walang masabi ng marining ito ni Go, nagtataka kung bakit napaka-seductive ni Rano kay Po. Sa ganitong paraan, naisip ni Go ang isang tulad ni Po ay natatakot. Napagtanto rin ni Go na si Po ay hindi ordinaryong tao lamang. Ang isang taong kita na may pinagdadaanan sa buhay. Ang uri ng kanyang mga mata ay kakaiba. Nagkukunwaring umiiyak si Rano at hindi siya makapaniwalang babalewalain lang siya ni Po. Kung saan todo-todo na ang kanyang pagpapapansin. Niloloko ni Rano si Po na siya ay lalayo na lamang. Tumugon na siya na hindi siya interesado sa isang bagay na maganda ngunit lason. Gaano man ito kaganda? Pabirong tanong ni Rano kung kahit man lang na siya ay maganda ay nasiyahan na siya, ang masayang saad ni Rano. Tinukoy ni Po na ang mga taong ito ay mapaghangad. Ginagamit nila ang kanilang kakayahan para kumita ng salapi. Ipinapakita ang kanilang lakas para ipahayag sa mga tao ang chismis tungkol sa kanilang kalakaran sa Changdo. Sa Changdo, nangangahulugan ba yon na may malaking kaguluhan na nangyari sa Changdo na ginawa ng Wanderers? Parang gusto ni Po naniniwala, ngunit alam niyang ang Emi sect at Kinjon sect ay hindi papayag na mangyari yon sa Changdo. Ngunit paano nga kung hindi maganda ang mga lagay doon? Naaalala niya nung siya ay pinayuhan ni Janga na maging handa kung sakaling kailanganin niyang gumawa ng mga pagbabago. At ito ang ginagawa ni Po ngayon. Dumating na ang barko sa destinasyon nito. Pag-upo ni Go sa kanyang kabayo ay binanggit na kailangan nilang maabot ang Canggu bukas ng umaga. Tinanong niya si Po tungkol sa kanyang mga plano. Sabi ni Po magpalipas siya ng gabi dito. Nagpahayag ng panghihinayang si Rano at nagtanong kung hindi sila makakasama. Ipinaliwanag ni Po na mayroon siyang isang bagay na dapat asikasuhin ng mag-isa. Tiniyak niya kay Rano na makipag-ugnayan sa kanya sa sandaling makarating siya sa Changdo. Tinanong ni Rano kung ito ay isang promise at kinumpirma naman ni Po. Umalis na sila sakay ng kabayo. Habang si Po ay nagpaiwan. Naglalakad si Po papunta sa isang gusali at pumasok sa loob. Ang mga tao sa loob ay nakatingin kay Po na may pagkamangha. May lumapit na waiter at nagtanong kung gusto ni Po ng pagkain o lugar na matutuluyan. Tumutugon si Po na gusto niya ang parehong inaalok ng waiter. Ngunit meal muna ang unahin. Ang waiter ay nagsabing okay. May tumitingin kay Po at sinabing hindi pa sila nakakita ng lalaking kasing ganda ng isang babae. Nagtataka sila kung lalaki ba talaga si Po. Iniisip ng iba na baka babae na nagpapanggap na lalaki. Ang waiter ay dinadala ang pagkain ni Po at sinabing enjoy your meal. Habang si Po ay nagsimulang kumain. Ngunit biglang isa sa tao doon ay hinahampas ang mesa ni Po, at tinanong kung lalaki ba si Po na ipinakilala ng tao ang kanyang sarili bilang Jiang Wak at sinabi na siya ay isang pinuno ng isang grupo na tinatawag na The Nine Treasures Escort Corps. Nagsabi si Po ng so, kay Jiang ipinaliwanag niya na nakipagpustahan siya sa kanyang mga kasama, mananalo siya ng 2 pirasong pilak kung si Po pala ay isang babaeng nagpapanggap na siyang lalaki. Nagpahayag ng panghihinayang si Po dahil matatalo siya ng 2 pirasong pilak. Saka nagtanong si Jiang kay Po kung siya ay talagang isang batang lalaki. Hindi niya masabi at hinihimok ng kanyang mga kasama si Jiang na tingnan kung ano ba talaga.
Nag-aalok pa sila na bumili ng inumin kung makumpirma ni Jiang at nagmumungkahi si Jian kay Po na gumawa sila ng isang mabilis na pagsusuri sa isang mabilis na hakbang. Sinundot ni Po ang mata ni Jiang gamit ang chopstick. Lahat ng mga kaibigan ni Jiang ay talagang natakot na hindi sila makapaniwala na kayang gawin iyon ni Po. Talagang tinusok ang mata ng isang tao dahil sa isang biro. Hinawakan ni Jiang ang kanyang kamay sa kanyang nasugatan na mata at nagmumura kay Po. Nagsasabi si Po na kung ang kanyang mga mata ay hindi nakakakita ng malinaw marahil ay mas mabuti na dalawahin na niya pati ang kabilang mata din. Si Jiang ay talagang natakot at sumigaw ng huwag lumapit si Po. Ngunit tinusok pa din ang kabilang mata niya ng isa pang chopstick. Ang ibang tao doon na tinatawag si Po na baliw at sila ay talagang natatakot kay Po. May hawak pang chopstick sa pagitan ng kanyang mga daliri at mabilis na tinusok ang mga mata ng iba po ay nagsasabi sa kanila na sila dapat managot sa kanilang sinabi. Sa abalang marketplace ng Canggu City sina Monk at Go ay naroroon. Ang pakiramdam sa Canggu ay matigas dahil maraming tao ang naglalakad na may dalang armas. Sabi ni Rano sa sitwasyong ito maaaring maging kapaki-pakinabang para sa kanila ang mga komento ng monghe na kung minsan ang malas para sa isang tao ay maaaring maging swerte para sa iba. Nagsabi sa monghe na ayaw niyang marinig ang mga ganyang tanong mula sa kanya na itatanong ng monghe bakit hindi tanungin ni Rano ang grupo kung sino sa kanila ang pinakamaraming pera. Sumagot si Hungry Monk na maliwanag na si Dashi Go. Nagsasabi sa kanila na huminto sa pagbibiro at binanggit na sila ay dumating na sinabi ni Rano sa lahat na bantayan siyang mabuti. Masayang niyakap ang kapitan mula sa likuran at ibinulalas na ang tagal na ng huling pagkikita. Ang kapitan ay tumugon na si Vice Captain Ranju ay napaka-punctual. Siya ang A Black Cold Corps Captain, bati ni Kapitan Jiang Murang, kay monghe na matagal-tagal na din. Dagdag pa ni Go na parang naging mas gwapo si Captain since sila ay huling nagkita. Ang kapitan ay mainit na kinilala ang dalawa sa kanila at sinabing matagal na din nang huling nag-cruise ang kanilang mga landas. Nabanggit ni Go na kailangan kumita ng pera. Pagkatapos magpahinga nagtanong ang kapitan kung kaya ba lahat sila ay nagtipon ng ganito. Nagtataas ng tanong kung talagang sasali sila sa sitwasyong ito. Ang kapitan ay nagtatanong kung bakit parang mabigat ang pakiramdam ni Go. Na iniisip kung ito ay labis para sa kanya. Sinabi ng kapitan na kung siya ay nakaramdam ng bigat ay malaya siyang umalis. Mabilis na hiniling ni Go sa kapitan na huwag sabihin iyon at nilinaw na hindi niya sinasadya iyon na iminumungkahi ni Rano na ang kanilang pagtitipon ay nauugnay sa sekta ng Qinjing at tinanong ang Misek. Nagtanong si Go kung alam ba ng lahat ang tungkol sa 7 taon na salungatan sa pagitan ng dalawang sekta na iyon kinumpirma ito ng kapitan na nagpapaliwanag na sa kabila ang hindi malinaw na dahilan. Kung bakit sila nagkakaroon ng hindi pagkakasundo sa loob ng maraming taon mula sa maliliit na labanan hanggang sa mas malalaking labanan. Ang mga martial artist at ang alitan sa pagitan ng dalawang pangunahing sekta na ito sa Sichuan ay nagdulot ng pagkakabaha-bahagi sa buong rehiyon ng Jianggu. Ang kapitan ay hinuhulaan na ang isang malaking sagupaan ay nalalapit na. Ang tanong ni Rano kung bakit sila nag-aaway. Sumagot ang kapitan na ang tiyak na dahilan ay hindi mahalaga kung ano ang mahalaga ay isang pagkakataon para sa kapitan na makamit ang tsansa ng kanyang pangarap. Sa loob ng isang si Po ay pababa ng hagdan. Napansin ng taong nagmamay-ari ng lugar ang presensya ni Po. Nagulat siya na si Po ay napakaganda ay nagtatago ng isang mabangis na kalikasan. Sa loob-loob ng may-ari ay lihim na umaasa na aalis na si Po. Kinakausap ni Po ang may-ari nagtanong sa may-ari na mas nakakaalam tungkol sa internal affairs ng Sichuan. Nagtatanong ang may-ari kung ano ang ibig niyang sabihing internal affairs. Nililinaw ni Po ang usapan ang sitwasyon sa pagitan ng mga sekta. Iminumungkahi ng may-ari na dapat bisitahin ang Workshop Street. Sila ay nagbibigay ng mga direksyon na nagpapaliwanag na kung si Po ay liliko pakaliwa mula sa at dumiretso siya sa tapat ng Workshop Street sa pinakadulo ng street na iyon. May lugar na tinatawag na Fire Dragon Room. Na-curious si Po na humihingi ng karagdagang impormasyon tungkol sa Fire Dragon Room. Inilarawan ng may-ari na ito ay isang grupo na binuo ng mga Sichuan skilled craftsmen. Matagal na ang nakalipas mula noong sila ay nagnenegosyo sa iba't ibang sekta sa Sichuan. Handa nilang sagutin ang mga tanong ni Po kung bibili siya ng armas mula sa kanila. Pumasok muna sila po sa lugar kung saan nakita niya ang isang batang lalaki na gumagawa ng armas. Habang si Po ay naiintriga kung gaano kalinaw ang tunog ng metal na tumetama sa metal sa kapaligirang ito. Pinagalitan ng amo ang batang iyon at tinanong siya kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya.
Ang mga tanong ng boss kung sino ang may sabi sa bata na gumamit ng martilyo at sinipa pa siya ng amo. Pinaalalahanan ang bata na inutusan siya na huwag gumamit ng martilyo sa pagawaan. Pagkatapos ay sinabihan ng amo ang bata na tumutok sa mga gawaing ibinigay sa kanya. Napansin ng amo ang batang lalaki na tumitingin sa isang bagay at sinabihan siyang umalis at ipinaalam ng amo sa bata na bawal siyang pumasok. At inutusan siyang pumunta sa likod at gumawa ng mga gawain hanggang sa siya ay tinatawag na. Pabalik ang bata ay lumalayo na may malungkot na muka ang komento ng amo sa ekspresyon ng bata na nagtataka kung bakit ang sangay na pinuno ay tinanggap ang isang tulad niya. Samantala si Po ay nakakuha ng atensyon ng boss, kalmadong kinikilala ng amo na siya ay maaaring may ipinakitang hindi kanais-nais sa isang pinahahalagahang customer. Tinanong ng boss si Po kung ano ang balak niyang bilhin. Pagtatanong ni Po tungkol sa ginawang mali ng bata ay kinilala ng amo ang bata bilang si Tang So Kei at binanggit na siya ay mula sa Tang clan. Ngunit patuloy niyang ginagamit ang martilyo ng walang pahintulot, iniisip kung ang mga inapo ng Tang clan ay hindi pinapayagan na gumamit ng martilyo. Tanong sa amo ni Po. Sinabi ng amo kung first time niya sa sishan, ito ay maaaring ituring na kanya na unang pagkakataon. Ipinaliwanag ng amo na ang Tang clan ay nahaharap sa isang pagbagsak. Dahil sila ay pumanig sa kultong demonyo sa kanilang nakaraan. Dahil dito pinilit silang isara ng isang taong kilala bilang pinakamalakas sa kasaysayan. Na humahantong sa kanilang mabilis na paghina at pagkasira sa mata ng sekta sa Sichuan. Ang Tang clan ay nakikita bilang isang grupo na ipinagkanuluang Sichuan sa bayan ng Jianggo. Bilang resulta ang mga workshop ay hindi nagbabahagi ng kanilang mga lihim na pamamaraan sa sinumang may kaugnayan sa Tang clan. Natatakot sa pangpaulit ng history. Napagtanto ni Po na ang descendants o mga inapo ng sumunod na lahi ay binabayaran ang mga pagkakamali ng kanilang mga ninuno. Itinuturo ng boss na ito ang kinahinatnan ng Tang clan na ihanay kasama ang kulto ng demonyo. Binibigyang diin niya na ang angkan ay kailangang pasanin ang kahihinatnan ng kanilang desisyon. Ang amo pagkatapos ay nagtanong kung bakit siya dumating sa tindahan ng napakaaga. Sinabi ni Po sa kanya na gusto niyang bumili ng lumilipad na espada na sinabihan ng amo kay Po na sumama ka sa kanya para makita ang mga armas na nakadisplay sa likod ng pagawaan. Inalam ni Po kung nakatanggap ba sila ng orders. Kamakailan lang ipinaliwanag ng amo na simula pa ng mag-away ang sektang Emi at sektang Kinjan Nadobol ang order nila. Ang sitwasyon sa Sichuan naging magulo pero naging maganda sa negosyo nila. Ang mga artisan ay abala sa paggawa ng mga armas para sa iba't ibang sekta. Napansin ni Po na si Sok ay inaatake ng dalawang lalaki na tinatawag nila sa kanya mga pangalan. Dahil sa kanyang Tang clan heritage at sinisisi ang Tang clan sa kanilang pagbagsak, galit sila kay Sok para sa paggamit ng isang martilyo. Kahit sila mismo ay hindi pinayagan si Sok, binubugbog nila ito. Nakita niya ang kutsilyo sa lupa. Ang malapit na Po ay iniisip na ang mga tao ay mas malupit kaysa sa mga hayop. Kapag tinanggap niya ang pagtrato ng hindi maganda, sila ay minamaltrato hanggang sa dulo ng buhay nila. Advice ni Po kay Sok na kung masanay siya magtiis ng sakit, gagawin niya magpatuloy ang pamumuhay tulad ng isang kahabag-habag na nilalang. Tinanong ni Po si Soyo kung paano niya planong mabuhay. Kinausap ni Po si Soko at sinabi yon. Kapag ang mga tao ay hindi nagpakita sa kanya ng paggalang, maaaring sila ay saktan siya ng husto. Sinabi kay Soyo na kung patuloy siyang hindi lumalaban, hindi sila titigil sa pananakit sa iyo. Ang lalaking nananakit kay Soko ay pinapagalitan si Po. At gustong malaman kung sino si Po. Naiinis yung lalaki at sinabihan si Po na itigil ang pagsasalita ng walang kaparerekon. At umalis kaagad siya at nagbabala kay Po na huwag siya nakikialam sa mga bagay na may kaugnayan sa kanilang Fire Dragon. Ang lalaki kahit na gumagamit ang mga malalakas na salita upang ipahayag ang kanyang pagkabigo. Si Po ay patuloy na nakikipag-usap kay Suo. Tinatanong ng lalaki kung sinasadya niyang hindi siya pinapansin ang walang anuman tumalon si Sok pataas at kinagat ang leeg ng lalaki. Dahilan para mahulog ang lalaki sa lupa ang kagat nito ay napakabangis na nagsimula sa leeg ng lalaki. Dumudugo ng husto ang lalaki at nagalit ng husto at humingi ng paliwanag mula kay Sok. Samantala si Sok, pagkatapos ay itinuro ang kanyang kutsilyo sa kanang mata ng lalaki na nakakatakot sa lalaki. Ang matinding sitwasyong ito ay nakakatakot din sa ibang mga manggagawa sa kanilang kinaroroonan. Nataranta at nagtataka kung si Sok ay nawala sa kanyang katinuan.
Hindi sila makapaniwala na si Sok ay kumikilos na parang isang mabangis na nilalang. Sa pamamagitan ng pagkagat sa isang taong nakikipag-usap sa mga manggagawa at tinanong sila ni Soyu kung naaalala nila ang pagtrato nila kanina na parang isang hayop. Si Sok ay nagtatanong kung makakatakas siya, katulad ng ginawa niya. Sumagot si Sok sa pagsasabing kaya nilang gawin lahat ng gusto nila. Ipinaliwanag niya na pagod na siyang bugbugin ng walang dahilan. Kaya binabalaan sila na kung sino man sa kanila ang muling hawakan siya ay masasaktan niya ang mga ito. Galit na tugon ng mga trabahador na nagsasabi kay Soko na umalis at pagbabanta na babayaran niya ang kanyang mga ginawa. Pinapanood sila ni Sako na umalis at pagkatapos ay nawala ng lakas. Dahilan ng kanyang pagbagsak na salo siya ni Po at tinulungan siyang maglakad sa tabi, sabay pasok sa loob tinulungan ni Sok na maupo at tumingin sa paligid na pinupuri ang lugar. Nagtataka ang bata kung niloloko ba siya ni Po. Sinagot ni Po na ang lugar ay mukhang isang palasyo. Ibinahagi ni Po na siya ay dating nakatira sa isang kakilakilabot na lugar. Isang hukay na puno ng ahas. Nagdududa si Sak sa kwento ni Po, mararamdaman niya ng mas mahusay na marinig ang isang bagay tulad ng kay Po. Gayunpaman ipinaalam kay Sok na kailangan niyang pumunta sa ibang lugar. Kaya nagtatanong kay Po kung saan siya pupunta. Tumugon si Po sa pamamagitan ng pagtatanong kung siya ba ay curious kung ano ang dapat gawin ni Po. Naalala ni Po na interesado siya sa historya ng buhay ni Sak. Nagtatanong kung naghihiganti si Po. Gustong malaman ni Sak kung sino at ang planong harapin ni Po. Sagot ni Po ay ang lahat ng allied ng Kinjing at Mi-sect. Nagtataka kung nasisiraan ba ng ulo si Po. Nagtatanong kung balak ni Po na sakupin ang lahat ng puwersa ni Suchan sa kanyang sarili. Pag-amin ni Po na baka medyo mabaliw siya. Pagkaraan ay hiningi na niya sa bata ang kanyang kutsilyo. Dahil binili niya ito for future use. Tinatawag ni Sok ang dagger na isang piraso ng basura. Habang tinitingnan nito depensa si Po, sinasabi nito na nagkakahalaga ito ng isang pilak. Habang naghahanap si Suo ng isang bagay binabalaan niya si Po na kung susubukan niyang hanapin ang paghihiganti gamit ang ganyang dagger malamang mapatay siya agad. Parang may hinahanap si Sok at nagmumungkahi na gamitin niya ang mga ito. Inabot ni Po ang bagay at napagtanto ang kanilang mga talem. Sinabi niya na ang mga talem ay may mahusay na balanse at lakas, at lahat ng bagay tungkol sa kanila ay tila perpektong nagawa. Mausisa na tanong ni Po kay Sochu kung ginawa niya ang mga blades na ito para sa kanyang sarili. Iniisip na maaaring ito ay isang mahirap na gawain. Sumagot si Sok na mahirap na gawin yan. Lahat ng libreng oras niya ay iginugol niya ng patago para magawa yan. Nag-aalala si Po at nagtanong kung okay lang kay Sok na ibigay ang mga blades na ito sa kanya. Tinanong si Po kung wala ba siyang balak na maghiganti laban sa Kinjing at Mi-sect, natapos na ang kanyang sekta dahil sa kanila. Nilinaw niya na hindi niya sinasabing perpekto ang kanyang sekta, ngunit hindi niya mapapatawad ang mga taong sanhi ng pagbagsak nito. Idinagdag ni Sok na si Po rin ang unang tao na hindi lang nagsabi sa kanila na maging mapagpasensya. Si Po ay ngumiti at inilabas ang isang talem. Pagkatapos ay ang lahat ng mga talem at ikinakalat ang mga ito sa paligid ng silid. Ang isang talem ay perpektong dumapo sa index ni Po. Nakatayo sa kanan napansin ni Sok na parang kusang gumagalaw ang mga blades. Sabi ni Soyu na gusto niyang pangalanan ang mga blades na ito ng Ghost Blades kaya naiintindihan niya na ang mga blades na ito ay para kay Po Wall. Pagkaraan ay lagi mong tatandaan ang pangalang Po Wall. Sa tuwing maririnig niya ito ay dapat niyang iugnay ito sa mga Ghost Blades. Wish ni Sok para kay Po na makilala siya sa buong Sichan.